Blockbuster ang huling araw ng voters registration sa isang mall sa Mandaluyong na karamihan ay mga kabataan na first-time voters. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Dinagsang huling araw ng voter registration ng Commission on Elections sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Umaga pa lang, mahaba na agad ang pila ng mga magpaparehistro na umabot hanggang sa ika-4 na palapag ng mall. Ayon kay Attorney Juliet Villar, election officer ng COMELEC Mandaluyong, inasahan talaga nila ang mga last minute na magpaparehistro ng mga first-time voters at karamihan ay mga kabataan. Actually, kahapon naka 736 kami. So inaasahan namin na mas madami ngayon dahil walang pasok ang mga kabataan. At gaya na sinabi ko, huling araw, nung lumabas nga ako dito ng mga 8:15 ng umaga, nasa 400 na ang hilang. Bago naman magtanghali, nag-cut off na sila matapos umabot na sa 1,000 ang queuing number na kanilang naipamahagi. Tatapusin naman ang pagre-rehistro ng lahat, kaya naman aabutin sila hanggang gabi. Pero prioridad pa rin naman ang mga senior citizen, buntis at PWD. Kabilang ang mga bagong botante na sina Juliana Cinco at Justibe Embray Tabioda na maagang pumila para makapagparehistro. Ayon sa kanila, ilang beses na silang naabutan ng cut-off nitong mga nakalipas na araw. Mahalaga po itong bagay na ito kasi dito po makikita na ang isang boto ay mahalaga sa bawat kabataan. Hindi lamang po para sa kabataan, kundi para po sa ating bayan po. Alam naman natin yung sitwasyon ng country natin nowadays. It is very crucial para sa ating mga tao, especially sa mga kabataan, na magkaroon ng pagbabago sa bayan at sa gobyerno. Batay sa datos ng COMELEC na umaabot na sa mahigit 2 milyong aplikasyon para sa voter registration ang naitala sa loob ng 9 na araw. Mula August 1 hanggang August 9, may kabuang 2,136,213 individual ang nagparehistro upang maging botante. Pinakamarami sa Region 4A na aabot sa 265,957. Sinundan ng Region 3 na nasa 220,650. Region 5 na aabot sa 169,378. National Capital Region or NCR na nasa 156,456 at Region 7 na nasa 144,141. Una nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ito na ang pinakamatagumpay na pagpaparehistro ng mga botante sa kasaysayan dahil sa mataas na bilang sa loob na maikling panahon. Alam ng mga nakatatanda ang importansya na ang kanilang mga anak at apo ay makakapagpaparehistro. At sana nga, yung kabataan naman, napatunayan na rin naman natin ang kahalagahan ng pagboto at boses natin itong nakaraang Mayo 12. Sana kahit barangay and SK elections na ito, ituloy natin, ipakita pa rin natin yung init na dapat may boses ang bawat isa. Una nang inihayag ng Malacanang na posibleng pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala na pagpospone ng barangay at sangguniang kabataan election na nakatakda sa December 2025. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante.